Hey, hey, hey! This is Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Glenn si Bongga. Ito po ang The TT Show, ang tayo na talakayan ng showbiz edition. And of course, for our medium chikahan, karapat dapat talagang pag-usapan Correct. ang nation's girl group na collectively, ang tawag ay BINI, na parang alam na natin na shortened for Bini-Bini. Yes. At syempre pa, bonggang-bongga, as in ka-level ni Glenn si Bongga, correct. Oo. ang katotohanan na ang 3 gabing konsyerto nila na mangyayari sa pinakamalapit na hinaharap as of this usapan, super sold out na po. First in Philippine pop history na may isang girl group na ganyan kalakas, ganyan katindi, ganyan kaastig ang power At saka, para ma-excite ang kanilang mga panatiko. Imagine nyo, 3 gabi sold out. Saan ka pa, Glenn? Bakit nga ba? Kasi ako, konting-konti ang kalaman ko tungkol sa BINI. Ang alam ko lang sa kanila, yung unang-una lang kanta, naaliw ako kasi para siyang revival ng The Coconut Nut ni Maestro Ryan Cayabyab, the national artist na ngayon. Tapos nilagyan na lang parang kakaibang twist. Yeah, and from there on, Smoky Mountain yun. after that, nakita ko lang na, ang ganda naman ng mga babaeng to. Correct. Pero hindi ko sila sinubaybayan kasi nga po, ang sinubaybayan ko naman talaga ay SB19, ang Alamat, at kung may isa pang grupo na huwag na nating pangalanan. Kasi di ba maraming nangnenega sa BGYO. At ewan ko kung bakit. So ngayon, sikat na sikat ang BINI with their song na pinamangatang Pantropico. Tukol ba sa itong Pantropico, Glenn? Actually, ano siya parang summer theme siya or summer song siya na kumbaga parang nag-i-invite siya na let's go sa mga beaches ganyan. Parang let's have fun. Go to the beaches and explore. Actually, ano siya, hindi lang nila last year pa nila actually, bandang November yata nila nirelease to. Pero ngayon siya pumapatok ng gusto dahil nga akma-akma sa summer, di ba? At ano nga considering na kumbaga isa sa patunay ng kalakasan nitong Pantropico, yung ang BINI ngayon ay kumbaga parang most streamed sa Spotify. Diba? I think they're the number 1 group now in Spotify after SB19 or after Ben and Ben and another actually for a time medyo naangatan nila ang SB19 at saka Ben and Ben. Kinongratulate pa nga sila ng Ben and Ben dahil dun sa achievement na ito ng BINI. Dapat naman. Ilang miyembro ba ang BINI? 8 members sila na binubuo nila Aya, nila ni Gwen, ni Colette, ni Maloy, of course, si Mika, si Joanna, si Sheen, at saka si Stacy. Maloy, of course, kasi ibig sabihin si Maloy ang kakilala mo. Why do you like Maloy? Si Maloy kasi, kumbaga, parang nasi-single out ko because naging biro mo, kinuha na siyang judge sa sa tawag ng tanghalan. Really? Kids, oo. Okay. Sa tawag ng biro mo, yung ano na yun, di ba? Malaking achievement para kay Malo yun. Lalo na medyo baguhan pa rin naman talaga sila. And besides that, para tawag na attention sa akin yung ginawa niya sa fan nila ng BINI na parang biniro siya ng mga alam mo naman syempre ang mga fans nila, mga kabataan, di ba? Kaya estudyante. So, pag bumili sila ng ticket, baka wala na silang allowance or something. Pero, biniro yata ng isang grupo ng mga fans sila, si Maloy na tinawag na parang pamasahe, ganyan. At alam mong ginawa ni Maloy, kung sa iba yun, dead man na lang, di ba? Yes. Hindi niya lang binati yung fans niya. Binigyan niya na 1,000 pesos. Bongga! Diba? Binigyan talaga ng pamasahe. Binigyan talaga. Cute nun, ang sweet. At saka doon ko siya lalo nilove kasi lalo mo siyang na-appreciate. Kaya tumatak talaga yung name niya sa akin dahil doon. Dahil, kumbaga, pinakita niya yung pagmamahal niya sa fans. Kahit in a small way lang na pamasahe, di ba? She could have given more kung meron siya sigurong hawak na pera pa, di ba?
Pero hindi yun sa ano hindi yun doon sa presyo o sa laki nung binigay It's the niya. gesture. Yeah, oo. Ako kinakabahan lang ako sa 3 gabing yan, kasi 3 gabing sunod-sunod. Kaya ano ba ng mga batang babaeng ito? Di ba? Kasi syempre alam mo naman ng mga concert, hataw yan, Yeah, kung oo. hataw, perform kung perform. Pero feeling ko naman kakayanin nila yan kasi yung rigorous ng training talaga nila. Yes. Alam mo, nakakabilib nga yung Bini dahil kumbaga napanood ko kasi yung pagsisimula nila na kinakabahan pa nga sila noon dahil that time bigla nagkaroon ng hindi pa sila nilo-launch pero bigla nagkaroon ng pandemic. Tapos nasabayan pa ng pagkawala ng franchise ng ABS. So, syempre kakaba-kaba sila nun. May launch pa ba kami? Pero inassure naman sila ng ABS at saka ng grupo grupo na humahawak sa kanila na mailo-launch sila. At ngayon nga tignan nyo ang Bini ay nagre-reyna sa mga sa girl mga groups girl ngayon. groups sa P-pop industry. Talagang everything happens for a reason. Yes. At talagang there's such a thing as perfect timing. So ba, hinog na ang panahon nila para bumongga talaga lalo ang kanilang karera. At nakakatuwa kasi ang P-pop is largely dominated by male groups. And you actually have an all-girl group na level sa mga talagang kataas-taasan na nandoon sa hagdanan ng P-pop, from SB19 to Ben and Ben to Agima to everybody else. At nabigyan na rin sila ng award. Yes. Award ka, Billboard Philippines yung nagbigay sa kanila award. Na most important rising women, star sila. At ang bongga doon, si Stella nila. Hero ang nagbigay ng award nila. Who happens to support them and love them. Yeah. Biro mo kasabayan nilang binigyan ng award si Pilita Corrales, si Regine Velasquez, si Julie Moira, tapos at saka si Sarah Geronimo, di ba? At least ang leveling. At ang nakakatuwa na a girl group of their age, nagpapakita talaga ng bagsik at galing at talento. Diba? At ako nakakatuwa kasi parang sana yung iba pang girl groups ma-inspire nila, yung ibang mga kabataang babae, ma-inspire lalo nila na with talent and determination and of course a lot of hard work and prayers, nangyayari talaga nagkakatotoo lahat ng mga panaginip. At nakakabilib yung fans sila, yung Blooms. Dahil, kumbaga, biruin mo, parang first time ko lang mabalitaan yung ganun. First day, wala pang 2 oras, sold out lahat. Kaya na nga nagkaroon sila ng second day. Pero, kumbaga wala pa yung araw ng pilahan ng before ng pilahan. Nakakampo na sila nandun na sila, nakapila na sila, di ba? Alam mo, kaya nagkaroon ng third day. Alam mo dahil sa kanila, pinagbawal na ang mag-camp. Dahil may pamarating na concert ng SB19, nagbabalak na ang mga 80 na mag-camp, bawal na. Dahil nga sa ginawa ng mga Blooms. Kasi biruin mo, nandun na sila agad, di ba? Madaling araw pa. Nag-overnight sila talaga nag-overnight sa Araneta. Diba? Ako gusto ko yung ganyang klase ng dedication kasi wholesome. Tapos pangalawa, nagsusupport ng Filipino talent. Oo nga. Diba? Para no offense man sa mga K-pop fans pas panahon na talaga at hinug na ang panahon na lahat ng P-pop artists ay ating suportahan, panoorin. Speaking of K-pop, biruin mo yung isang K-pop na girl group, yung Eunice, kinover yung kanilang pantropiko. Di ba? Level. Hindi lang Pinoy ang nagko-cover sa K-pop. K-pop din nagko-cover ng Pinoy. Di ba? Yung nga, speaking of that, iba dati yung Gento na SB19, ang daming K-pop artists na jumoin sa Gento Challenge. So nakikita nyo talaga na nararamdaman na ng buong mundo, lalo na yung mga bansang nagmamatter ang totoong musika ng mga iba't ibang bansa na mga talentong mahuhusay, andyan na ang Bini, ang ating parang unang sinoga sa laban for world music domination. And congratulations sa inyo, mga girls ng Bini. Congratulations sa Blooms. Salamat sa pagmamahal nyo sa Bini at naway ma-enjoy nyo yung 3-night concert na yan. Correct. Diba? Kasi sa akin talaga, diba, kasaysayan ng inukit na yan. Kahit po ng panahon po ng kasikatan ng concert queen na si Pops Fernandez, ng concert king na si Martin Rivera, todo na po yung 2 nights Diba? Pero yung makatatlong gabing sunod-sunod at sold out, clap. Diba? Wala pang 2 oras.
Pareho lahat yun Oo. Yung first, second, third day, wala pang 2 oras, sold out agad. Diba? Kaya again, congratulations, Beanie. Ito po si Alwin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko aking kaibigang Bonggang-Bongga. Glenn si Bongga. Ito po ang The TT Show, ang Tarayan at Talakayan Showbiz Edition.